Gigi. Bakit ho, tita? May breakfast na dun sa labas. Kumain ka na, pagkatapos bumalik ka matulog, ha? Doon ka na sa kwarto mo para makapagpahinga ka na mabuti. Hindi ho. Dito lang po muna ako sa tabi ng nanay ko kasi baka nangyari na naman yung horror na nangyari kagabi. May mga doktor naman at nurses na nag-aasikaso sa kanya. Di naman pwede na dito ka na lang sa kwarto niya maghapon. You need some rest. Kailangan mo ng lakas kasi marami pa tayong gagawin para mangyari ang mga plano natin. Tita, gusto ko pong mabigyan ng hustisya ang nanay ko. Pero this time, ang priority ko po yung paggaling niya. Kasi kapag hindi po siya gumaling, wala na ho akong dahilan para ituloy yung mga plano natin. What are you trying to say? Na nagba-back out ka sa plano natin? Pagmasdan mong mabuti ang nanay mo, Gigi. Look at her. Look at each and every scar na nasa katawan niya. Tignan mong mabuti ang lahat ng marka na naiwan dahil sa nangyari sa kanya. Tita, ang hirap gumora sa mga plano. Lalo na kung wala namang kasiguraduhin yung paggaling ng nanay ko. Kahit na anong mangyari sa nanay mo, utang mo pa rin sa kanya ang bigyan ng justice ang nangyari. Gigi, kung wala kang gagawin, mapupunta lang sa wala ang lahat ng hirap na pinagdaanan ng nanay mo. Yun ba ang gusto mo? Gigi is in denial na talagang malala na ang sitwasyon ni Luisa. And also, I know she feels guilty and doesn't want to take the blame on having to make a very difficult decision. Kahit sino naman mahihirapan, lalo na nanay ang pinag-uusapan natin dito. That's why I need your help, Doc. Help? In what way can I help? You're the professional here. You're the doctor. So ikaw ang nakakaalam what is best for your patient. Are you suggesting that I recommend to Gigi to pull the plug? Doc, please don't get me wrong. Siyempre, gusto ko namang mabuhay si Luisa. But not like this. Not in a vegetative state. Ano yan? Buhay nga siya, pero gulay naman. What kind of a life is that? What I'm trying to say is, this is the time when Gigi has to let go. I'm sorry, Madam Sofia, pero hindi ko magagawa ang gusto mo. It's against our ethical standards. And besides, it's the immediate family who has to decide when to pull the plug. Yeah. I'm aware of that. Kaya lang talagang awang-awa na ako kay Luisa. Kung alam mo lang kung ano yung pinagdaanan niya, maiintindihan mo ako.
Dok, kamusta po si nanay? In-examine namin siya kanina ng Dr. Cajoles. Siya yung neurologist niya. And wala kaming nakikita activity ngayon sa kanyang EEG results. Eh, Dok, paano kung dalhin natin siya sa ospital? Kasi, di ba, mas high-tech doon, mas maraming gamit. Baka mas malaki po yung chance ni nanay na gumaling. Oo, pero ginawa na namin kasi ang lahat. And sa totoo lang, parang nawalan na siya ng will na mabuhay. Parang yung katawan niya bumibigay na at ayaw nang gumaling. Mukhang sumusuko na siya. Dok, sure na po ba kayo dyan, Dok? Tatapatin kita. I'll be honest with you. Ngayon, ang bumubuhay sa kanya, mechanical ventilator. Kahit na mag-survive siya, hindi ganun kaganda ang quality of life pagkatapos. Iyan ang dapat pag-isipan mo. Yan ba'y itutuloy natin? O ititigil natin ang life support niya? Gigi! Bakit, Nay? Halika nga, kain na muna tayo. Saka na natin ipagpatuloy yung paglikpit ng gamit natin. Nay, bakit ice cream to? Bakit yung ice cream yung nasa lalagyanan ng ice cream? Nasaan yung binabad kong bangus? Ayan na, ang syala na natin ha. Dati tuwing may okasyon lang tayo nakakain ng ice cream. Ngayon, pwede na natin araw-arawin. Uy, alam mo anak, magiging mabuti na tong buhay mo. Pero mo, bukod sa bahay, iniwanan ka pa ng tatay mo ng malaking pera na mga gamit mo hanggang pagtanda mo. Masaya ako para sa'yo. Pwede na akong kunin ni Lord. Anong kunin ni Lord, Nay? Ayun na naman tayo sa mga panega-nega. May good vibes lang para bongga. Ako naman, pwede namang pag-usapan yung mga ganyan paminsan-minsan. Pare-pareho lang naman papantay yung mga paa natin sa bandang huli. Ang sa akin lang naman, anak, gusto ko, handa ka. Nay, kahit anong paghahanda ko, ayoko. Gusto ko, nandito ko lang sa tabi ko, ayoko mawala ka. Alam mo ba kung anong natutunan ko sa yumaong mong tatay? Ano? Mabilis ang buhay. Hindi natin alam kung anong pwede mangyari bukas. Nay, alam mo kung ano yung gusto ko para bukas? Ano? Ang alam ko lang para bukas. Magsha-shopping tayo na magsha-shopping. Tapos susulitin natin lahat ng pinamaan ng kayamanan showcase ng aking ama. Basta, tatandaan mo ha, kapag may mangyari sa akin, lahat ng iniwan ko sa iyong magandang aral, huwag mong kakalimutan. At saka sana naman, matuto ka ng ipaglaban ng sarili mo para mas magiging masaya ako. Mas magiging masaya ho ako kung hindi natin ito pinag-uusapan. Nanay, ayoko. Ayoko kahit anong mangyari, ayoko mawala kayo. Iniisip ko pa lang, hindi ko na alam kung anong gagawin ko pag nawala ko sa akin. Basta gusto ko lang talaga makasama kita forever. Hindi na tayo nagpag-usapan. O siya, sige na, kain na nga tayo. Let's go.